Good morning, brothers and sisters. So, may magalakan na makaganap po ulit ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng parangalan ng mga salita. Masaya po ako makapagbahagi muli sa inyo at makatayo sa inyong harapan. At salamat po sa mga taong mga kapatid na natin dito. At sana po ay patnubayan ng Diyos ang ating mga kapatid na papunta pa lang ang ating mga kapatid. So, sa umaga po ito, ako po ay nasa portion po ng Bible study kung saan maingat po natin pinag-aaralan ang mga salita, mga verso sa banal na kasulatan at atin po itong binabasa at pinag-aaralan in its context. No? Bagamat ito po ay Bible study, and it's also meant to edify you, to strengthen your faith to our God, to our Lord Jesus Christ. At hindi lamang po tayo maingat na mag-aaral, kundi tulad po ng sinabi ko ay ating pong pinalalakas ang ating pananampalataya. Bawat isa sa atin po pinapalakas ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. At ito pong inihanda kong topic ay may pamagat na mysteries of being in Christ. Ito po yung encouragement, edification sa inyo po mga kapatid na kayo po mga nananampalataya at nakipagkaisa na kay Kristo Jesus sa ating pong Panginoon. No? Ano yung advantage natin? Ano yung meron sa atin na tayo'y nananampalataya at nakipagkaisa kay Kristo? At pag sinabing mysteries, no, in a simple explanation, these are the things that we don't understand yet. Because it is not fully revealed to us. Kaya hindi pa natin lubos na nauunawaan. No? Kaya sa ibang bagay, no, pag sinabing mysteries, parang nakakatakot. Kasi mystery siya. No? Hindi pa natin siya gusto na iintindihan. Hindi pa natin nakikita. Palaisipan pa sa ating mga sa ating buhay ito pag sinabing mysteries. Pero ano pang sinasabi ng mysteries pag sa Biblia, no? Or particularly sa ating pag-aaralan? Bakit po ba na binigyang pamagat ito ng mysteries o being in Christ? No? Kasi po, dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, diretso na po tayo sa ating topic. Ganito po ang ating mababasa na isinulat ni Apostol Pablo. Sabi niya po, however, as it is written, so binabanggit niya po yung nasusulat tungkol sa Isaiah chapter 64 verse 4. Ano po yung nakasulat doon? Sabi dyan, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. So let me read to you yung Tagalog. Datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig na tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisibig sa Kanya. So mystery na ako talaga. No? May mga bagay na sabi na hindi nakita, hindi narinig, hindi man lamang pumasok sa puso ng tao, kaya po mystery. So, kaya po gano'n. Hindi pa siya reveal. No? Hindi pa siya fully reveal. Ngayon, ang common interpretation po ng iba sa binasa natin, yan ay langit. No? Yan yung langit na hindi pa nakikita ng tao, hindi pa naririnig, at hindi pa pumasok sa puso. Pero, kung babasahin po natin yung kasunod na verse, ganito po ang nakasulat. Sabi sa verse 10, these are the things God has revealed to us by His Spirit. Ito pala'y reveal na. Ito pala'y inihayag na. So, hindi na siya misteryo. Ngayon, ang kasunod na tanong dyan, ano yung mga bagay? Yan, na binabanggit ni Apostol Pablo,
when he cited the book of Isaiah na hindi nakita ng mga mata, hindi narinig ng tainga, at hindi man lamang pumasok sa puso ng tao. Ano ito? So yan yung question. Ano po? What are the things that God has revealed to us? Why has no eye seen it? Why has no ear heard it? And why has it not entered the human heart? Bakit po? Bakit kaya hindi nakita ito ng mga tao? Yung tanong, bakit hindi narinig? Bakit hindi man lamang pumasok sa puso ng mga tao? Diyan din po sa konteksto ng binabasa natin sa 1 Corinthians chapter 2, malalaman natin yung kasagutan. Sabi po dito sa verse 11 to 12, yan po ang mababasa. Sabi yan, for who knows a person's thought except their own spirit within them. In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. To simplify, sino ba ang mas nakakakilala sa sarili mo? Sino nakakakilala sa sarili mo? Ba't ikaw din naman? In the same way, ganun din naman, no one knows the thought of God except the Spirit of God. Walang nakakaalam noong mga bagay na spiritual, no? Kaya hindi nakita ng mga mata, hindi narinig, hindi man lang pumasok sa isip. Sapagkat, merong itong pinanggalingan. No? Hindi ito galing sa kanino ng tao. Hindi ito aral ng sino ng tao. Philosophers man ba yan? Isa ba yung bayani? No? Kasi tayo mga tao na nakakabuo tayo ng mga aral, mga doctrines, philosophy, at yan ay mayroong, sa history, yan ay mayroong pinanggalingan. Halimbawa, itong aral na ito, o doctrine ito ay nanggaling sa ganitong tao, sa ganitong grupong people. Pero ito, sinasabi ng talata o sa sulat niya Apostol Pablo, ito ay galing kasi sa Espiritu ng Diyos. Ito ay galing sa Diyos. No? Hindi natin ito maripinig o malalaman sa kahit kanino tao. No, because what we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has really given us. Ano? Para maintindihan natin yung bagay nito sapagkat Diyos ang totoong naghayag sa tao. Kaya nga po sa verse 9, kung mabasa po natin, the things God has prepared for those who love Him. Yan po yung binasa natin. So, may Diyos na naghayag sa tao. May naghayag sa atin. No? Hindi natin, inuulit ko, hindi natin malalaman, maririnig, no? Maririnig, mapag-aaralan, or hindi natin, hindi maituturo ng sino mong tao, hindi galing sa kanya yung aral na ito, kundi sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos, na siyang naghayag sa mga taong nagmamahal sa kanya. So dito may dalawang bagay po na sinasabi si Apostol Pablo, yung Spirit of God and the Spirit of the world. Sabi dito, for who knows a person's thought except their own spirit within them. In the same way, no one knows the thought of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has really given us. No? Yan po yung dalawang bagay. Kasi po, punta natin yung setting, yung panahon niya. Ano ba yung sitwasyon nung kanyang isinulat ito? Ano ba yung sitwasyon niya? Kailan ba ito isinulat? Ano ang mga nangyayari? Ano yung kasalukuyang nangyayari habang isinusulat niya ito sa mga taga-Korinto? No? Kasi po, ganun po ang pag-aaral po sa Biblia. So, ang Korinto po ay was a major city in Greece. No? Pag sinabi natin Greece in history and Rome, sila po ay pangunahin, no, or pangunahin pagdating sa mga kaalaman, mga karunungan, sa mga philosophy,